today, the first episode of the book series or mental series. I can't decide. Will be The Untethered Soul. This book is really good, and we will cover the part one and the chapter one and chapter two, which is your inner consciousness and your roommate. So, when we talk about inner consciousness, you see, kapag nag-iisip ka, like that, you see, pag di ka nagsasalita, green yung puno, kunwari may nakakita kang, addict. So, bali, dinidescribe ng utak mo yung mismong nangyayari sa labas. So, hindi ikaw yung iniisip mo. Ikaw yung nakikinig sa iniisip mo. You got it? So, to put it simply, ikaw lang yung observer ng mga nangyayari at ng mga nangyayari dito sa utak mo. Tapos, sa chapter 2 naman, so yun lang yung inner consciousness. They talk about how your thoughts are not you, but you are the one who hears your thoughts. Get it? Yun yung chapter 1. Chapter 2 is roommate. Wait lang. Chapter 2 is your inner roommate. So, isipin nyo na lang na meron kang roommate na lagi nagsasalita. So, kung gusto nyo talaga mas makuha yung detail, basahin nyo na lang yung libro. Pero, ang buod talaga nito is, ang chapter 2 is, meron kang roommate. Yung pangalawa, yung roommate mo, yun yung lagi nagsasalita, lagi kang kinakausap na roommate mo. Kunwari, may napanood kang movie. Tapos yung roommate mo, lagi niyang dinidiscuss yun sa'yo. Lagi niyang sinasabi sa'yo yung mga nangyari. Even though nakikita mo naman yung nangyari. That is your roommate. So, your inner roommate. Yun yung thoughts na nagsasalita lagi sa isip mo. Like, anong pogi naman ito? Yok lang. So, yung roommate, yun yung nagsasalita sa utak mo. Paulit-ulit ko inuulit na yung roommate, yun yung nagsasalita sa utak mo. Minsan, yung roommate nagbibigay ng maling advice. Kadalasan pala, mali yung binibigay na advice. But once it gains enough evidence, mas mataas yung chance na maging tama yung advice ng roommate mo. So, lagi mo bang iti-take ang advice ng roommate mo? Not all the time, because yung roommate mo, hindi naman siya lagi tama. Tapos, yung inner roommate mo din, as it gains enough evidence, mas lalo nagiging sakto yung punto ng binibigay niya advice, which is why we need to let the world goes round and so kaya ang dapat natin gawin is wag natin bigyan ng tuon yung mga nangyayari sa utak natin, mga iniisip natin, kasi in the end the sun will still shine. So what do you mean by that? Kunwari, yung girlfriend mo, hindi ka chinat. Hello. So, ang nangyari dyan, iniisip mo, ay, baka, hindi na ako mahal. Hindi dapat gano'n. Hindi, kinikilig na naman ako eh. Hindi, kunwari lang naman. So, yun, kunwari, hindi ka chinat. So, iniisip mo, baka meron na siyang iba. Pero, yun pala, nagpre-prepare siya sa balak niyang i-surprise sa'yo. So, yung iniisip mo or yung inner consciousness mo, nagsasabi na mali. So, yung inner consciousness mo sinasabi, ay, baka may ginagawa siya. So, in the end, delulo ka. Ang nangyari kasi, kaya ka nagiging delulo, yung inner consciousness mo, lalo mong, mas may tiwala ka sa inner consciousness mo kaysa sa'yo. Mas may tiwala ka sa inner roommate mo kaysa sa'yo. So, this is how the worldly person thinks versus how the spiritually minded person thinks. Nasa libro yan, ha? Basahin nyo. Yung una, yung worldly person's yung worldly person ng pag-iisip, ang iniisip nila para ma-solve yung inner problems nila, babaguhin nila yung outside world. What do you mean by that? Kunwari, ikaw na late. Ano naman? Tamad ka kasi, kaya ka nalilate, hindi ka umaalis ng maaga. Ngayon, na-late ka,
ang gagawin mo, idadahilan mo, sir, traffic kasi sa ano. Traffic kasi sa ano, ha? Kung bumising ka ng maaga, ginigigil mo ko. Ha? Kung bumising ka ng maaga, umalis ka ng maaga, nanggigigil ako sa'yo eh. Kung gumising ka ng maaga, maaga ka makakaalis sa inyo. Boss, dumaan si mama. Yan. Umalis ka na maaga, huwag mo isisisi sa traffic yan. Ha? Alam mo na ang traffic sa EDSA, alam mo ng traffic sa Masinag, alam mo ng traffic sa Pagray, late ka pa umaalis. Sabi ko sa'yo, huwag mo isisi yan. Ha? Ginigigil mo ako. So, yun yung pag-iisip ng mundo. Ito naman, yung how spiritually minded person. So, ito naman, more on taking accountability, admitting, mga ganun, admitting that you're wrong. Kasi may problems ka sa outside world. And yung problems na yun sa outside world mo, ang babaguhin mo, yung nasa loob. Ganun lang kadali. Ganito yan. Umipa tayo. Kasi may tao. So, kung spiritually minded person ka, you will admit your mistakes, ha? Kung late ka, kasalanan mo na yun. Huwag mo nang ituon sa labas ng mundo, ha? Inisip mo na sana umaraw bukas. Sana umaraw. So, sana hindi na mainit. Noong April. Ngayong umulan ng May. Nagigigil ako. Ang lamig. Nababasa ako. Gigil ako sa sarili ko, ha? Pero okay lang. Enjoy natin yung buhay. So, yun lang. Ang gagawin lang natin doon is simple. You don't need to trust all of your, you don't need. So, wag mong ibuhos lahat ng attention mo. Ano yun? So, yun. Ang gagawin naman lang, wag mong i-focus lahat ng attention mo sa inner consciousness. So, if you know what's wrong, fix it inside. You don't need to go outside. Ha? So, yun lang. Then, the next is who are you and lucid. Lucid dream, lucid ata yun. The lucid self. So, yun lang. Next time, ha? Gagandahan ko pa. Gigigil ako eh. Pag na-late ka, ha?